And you can go to the archives of Malaysia and maybe a part of Indonesia, and you would know na bago dumating ang mga katsila Amerikano, ang Mindanao, Islam na talaga. But they were a peaceful tribe. When the Spaniards came, they brought along with them the muskets and the cannons and gunpowder. Doon umiyak ang mga Moro. First time nakita nila yung putok. And much more later, Americano with their guns, their 45s, they were able to conquer already the entrails of Mindanao. Kaya pagdating ng Amerikano, they introduced the homestead. Kagaya ng yung mga cowboy noong pumunta ng West, mga unang yung kita mo yung Indians and the wagons that iniikot yung mga Indians. Ganon rin dito sa Mindanao. Binigyan nila ng lupa ang mga Katsila, Amerikano, yung mga mestizo, yung mga Espanyol na hindi na umuwi ng Espanya, ang tawag sa kanila insulares. Kaya sila yung may mga lupa na malalaki. Forgetting that there was Adam and Eve before anybody else. Kaya ngayon, medyo kung sakali, by the grace of God, papayag, Sinor, with the same setup sa kanyang lugar, baka in the goodness of God's time, we may be able to have a sort of peaceful Mindanao. Ang problema lang dyan, itong mga Abu Sayyaf, they're a bunch of idiots. They do not know, they're totally bankrupt ideology. Yan ideology. They're just a bunch of crazy people, kagaya ng ISIS na Middle East. They don't know what's good or what is wrong. Basta sa kanila, patayin mo lang yung tao and destroy. And that gives them pleasure. There are a lot of crazy idiots there. Saka, ayan, pinuputulan yung decapitating people for no reason at all. Kaya yung mga sundalo ko, if you notice, ang may mga barilang sidearms ang pulis. Binigyan ko lahat, gumastos ako ng billion plus. Sinabi ko, pati army, meron na yan silang sidearm ngayon. It's either 45 or 9 millimeter. For those who will be assigned in Mindanao, Aninono. Sabi ko, bilihan ko kayo sa isang kondisyon. Your main weapon is the M16. It's not part of regulation to be a sidearm. Pero bilihan ko kayo lahat. Kasi nakita ko na yung mga sundalo ko nako-corner, nauubusan ng bala, they are being treated miserably doon sa mga kampo ng ISIS or Abu Sayyaf. It's all ISIS ngayon. They are treated like dogs. Ipakao na pati yung dumi nila. And at the end of the day, harapin sila sa video, tapos luglugin yung they are beheaded. Sabi ko, bilihan ko kayo ng baril. 3 yan. 2 reserba, 1 nakadeploy. Pagkaubos na isang magasin, gamitin mo yung isa. Fight ka hanggang kaya mo. Pag naubusan ka pa ng bala, just like what happened, yung pangatlong magasin, para sa bunganga mo yan.
Huwag kang mag-uwi dito sa inyo na walang ulo. Hindi kita tatanggapin. Ang maraming sundalo natin, Ilocano pati Ilonggo. Yan lang. Kayong mga Ilocano, I would like to inform you, almost half of the cabinet are Ilocanos and military men. Bilang yung marapit ako sa Ilocano dahil sa fraternity, yung fraternity ko karamihan mga Ilocano. Sila Lito, classmate ako dito, Ramirez. Art Tugadi was our valedictorian. He's the transportation secretary. Wala kayong masabi sa akin na siguro tatatlo lang kaming Bisaya dyan na iwan. All others are the sprinkling of I go for talent, I do not go for tribe. Ang military, maasahan mo kasi. I do not have anything against the bureaucracy. Pero pag sabi mo kasi na ganon, it's always a topsy-turvy thing, a disorder. Kaya walang natatapos na wala pa yung pera. At marami pang reklamo. O ngayon, si Mato is from Ilocos Norte. Why is he there? Because during their tour of duty nung sundalo pa sila, remember I was mayor for 23 years sa Davao. Dumaan lahat ng Mindanao, nakilala ko yan sila. Sid La Peña, just from Pangasinan. He was my chief of police for the longest time. Wala akong bigotry pati bias yung Ilocano, Bisaya. I don't like it. I hate it. Totoo lang. Wala akong pinipili. Basta kung sino yung may talent. And most of them are almost half. Yung isang cabinet member ko, nakaupo, puro retired military yan. Dito kami mga civilian. Pag alis ko, kung gusto nila, kudita na sila, okay na. Kanila na ang gobyerno. Inyo na. Kasi ako pagod na. So itong law and order, druga, NPA. Every time I go out of the office or out of town, hindi lang ganitong rally, I distribute titles. To date, 60,000 na ang naibigay kong mga lupa. Pati dito sa Luzon. Yun doon sa Sagay, sa Oriental, yung mga Ilonggo doon. Paulinte, nga barilan lang sa yuta. Lintian. Pinuntahan ko doon. Sila man yung nagbarilan doon. Dahil kasi ng PA ganito. Kaya mga NPA, look, not in a million years. Mag-land reform kayo, wala nga kayong typewriter, nilapis, anong titulo ibigay mo? Bakit? Hindi ko kaya? Ako yung nasa gobyerno, trabahante. Kaya yung Boracay pinalinis ko kay si Mato, pati kay Anyo. Puro general yan.